schedule. Anong oras schedule mo, Major? Doc, 2 to 3. Sige, pwedeng 2:15? Apo, Doc, apo, Doc. Okay, so kunin ko yung 30 minutes, yung para kay Ma'am Kalim, Apo, Doc. para hindi naman makulangan ng subject yung ating Sunday ngayon. So, without much ado, I'm going to share a screen for Ma'am Kalim. Nakapag-present ba si Ma'am Kalim last Sunday? Jen, may sakit? Wala po. Doc. Wala po, Doc. Last Sunday? Wala, Prof. Nasaan ba ko last Sunday? Okay. Okay. So, mag-share ako ng ilang principles subject ni Ma'am Kalem. Okay, kita niyo yung kita niyo na yung screen natin. Opo, Doc. Yes, Doc. Yes, Doc. So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Let's request Sister Joyce to lead us in prayer. Siyempre ka niya, Jen? Lalaki yun po, sir. Brother Joyce po, Doc. Sorry. Brother Joe. Sorry. Brother Joyce. Okay. Bisaya lang po. Kahit English pwede. Sige, let's pray. Gracious, kind, loving God, we are so grateful and happy again this very hour because you have given this time and opportunity to continue our study, that we have used this for the furtherance of the cause, so that your soon return will be able to hasten. We want, Lord, to empowered again by the Holy Spirit. Give us wisdom enough to understand the lesson from our professor, Dr. Litran. Thank you for your presence. With the forgiveness of all our sins, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Our subject for discussion this afternoon is the popular book of Dale Carnegie, How to Win and Influence People. How many of you was able to read this book? Nasa pa kayo sa class na ito? Nakabasa na ako. Sino? May points. Faustino, Doc, nakabasa na ng libro ni Dale Carnegie. Okay. Anong masasabi mo sa aklat na ito, sir? It's a very nice one. It tells us how to have a human relationship na magiging lead us to success. Okay, so that's great.
So, sino pa ba ibang nakabasa na sa aklat na ito? Influence people. Wala na po ba? Kung wala na, dahil isa lang yung nakabasa, ay ituloy na natin. Okay? I read this book when I was still a colporteur way back 30 years ago. Ako pa ay single pa po mga kapatid. Napakaganda po ng aklat nito. I really bought one. I think it was in 1991 when I bought this book, How to Win Friends and Influence People. If I am not mistaken, I bought this book in Cebu when I was studying at Literature Ministry Seminary. Dahil kami po ay nag-aral sa Literature Ministry Seminary for 2 months. 2 months. Talagang matinding aral sa salesmanship or professional salesmanship. Kasi 2 months talaga. Nag-enjoy po ako sa subject at nag-enjoy din po ako sa pagkain. Kasi ang sarap ng mga luto, yun ang hindi ko makalimutan sa LMS eh. Ano yan? Masasarap na pagkain. I was able to be in the seminary for, I think, 2 times. First time was 2 weeks. And the second time was 2 months. At napakaganda po sa Literature Ministry Seminary. Kayo po ba yung nakapag-aral na rin po sa LMS? Yun ba yung mga kulturtor dyan? Yes, yes, Doc. Yes, Doc. Kami, Doc. Exciting ba ang mag-aaral sa LMS? Thank you, Doc. Kami, Doc. Intermediate Excited ako po. last. Masarap ang pagkain. Face-to-face talaga. Hindi yung internet. Face-to-face. Face-to-face, Doc. Naka-ano kami. Face to face. po. Wala pang internet noon eh. No, sa aming panahon eh. Nakapag-ano So, kami sa inyo. Pero sino sa inyo dyan ang nagka-sweetheart sa pag-aaral sa LMS? Parang walang umaamin eh. Ano, No? Doc? Ano, Doc? Nakauyab ba? Nakauyab sa LMS. Wala, Ano, Doc. Doc? Nakauyab daw. Nakauyab. Enjoy. Yung Naray aamin crush, ay Doc. 10 points. Pag may umamin, 10 points. May Night crush crush. No time for love, Doc. Ako hapit ko makauyab. Hapit lang. Sa LMS. Kasi close po, no? Mag-close nimo ang mga kaubanan nimo sa LMS. Pero hapit lang naman. So, sadya kayo, masayang-masaya pag nag-aaral sa LMS. At ang pag-aaral ng ikaw ay magkaroon ng maraming kaibigan, no? At influensya ay kasama na rin po yan sa pinag-aaralan sa Literature Ministry Seminar. I was able to buy this book. I read it. I practiced it. At talaga nga pong napakaganda ng mga principles na ito. And I'm going to give you a summary of 10 principles from this book. Our objective will be, number 1, is to provide each one of us with practical insights and techniques to improve interpersonal communication skills. Because this book is related with developing our interpersonal communication skills, how we relate with each other, how to become the so-called people
what do you call this? Yung people-centered, no? People-centered leader. Okay? So, pangalawa is to help us build strong and positive relationships both personally and professionally. I encourage you to give this lecture to others so that you can also help them in this particular challenge of building strong and positive relationships both personally and professionally. Okay, the third emphasis is that this book, okay, makita. Alright. Okay, this emphasize also the role of empathy and appreciation in effective leadership. Itong mga points na ito mga kapatid ay napakaganda, lalo na pag ikaw ay isang colporteur and higit sa lahat pag ikaw ay isang chaplain. Kaya let's dive into the 10 matatawag po natin na popular Carnegie Principles. Okay. Pagka sinabing popular, ano ang dumarating sa inyong mind? Nun. Pilado siya. Ano ang dumarating sa ating mind when we say popular? Most commonly used po doon. Known po, sir. Okay, sa Bisaya, Sikat. no? Hilado, sikat, Kabisado. mga ganun. Pero sa English mga kapatid, it is more of acceptable ang ibig sabihin, no? Parang isang bagay ay popular o isang tao ay popular, ibig sabihin yan acceptable, no? Ito po ay well accepted, no? Yung Common? sinasabi Okay, yung sinasabi natin na a certain politician won as a senator due to popularity, ang ibig sabihin niyan hindi lang dahil siya ay kilala, kundi dahil siya ay akseptado, no? Akseptado siya sa mga bumuto sa kanya. So, ito po ay popular principles, not necessarily na alam na ng lahat ito, kundi ito po ay principles that are acceptable. No? Acceptable. At pinakauna nito is don't criticize, don't condemn, no? At if possible, siyempre bibigyan din natin ng mga opinions na nanggagaling sa atin from our practices, no? If possible, do not complain. Okay. So, ano kayang ibig sabihin nito sa atin mga kapatid, no? Avoiding criticism and complaints helps maintain a positive atmosphere in your interaction. Is anybody who will want to react on this particular principle? Don't criticize, don't condemn, and don't complain. Meron bang gustong mag-react dyan for 5 points? Yes po. Samson. Okay, si Samson. Samson. Sino po ito si Hello. Samson? Yes po. Doc, Jocelyn Doc, ako pang name. Okay. So, Sister Jocelyn. Yung Apelido mo, Sister Jocelyn?
Dagoplo. Okay. So, anong masabi mo sa principle number 1? Yung avoiding criticism and complaints help Avoiding maintain a criticism. positive Don't criticize. maintain atmosphere in your interaction. Yung criticism, Doc, we must not criticize our individual fellow men because it will down her or him, and he will not, we cannot, ourselves is guilt, we have a guilt feelings in ourselves because the conscience is there in our heart that when we criticize others, God says, do not judge others because it will turn back to us. Though that's why we are not criticized because individual person is a precious jewels in the sight of God. That's all, Doc. Okay, so thank you very much. Meron pa bang you get 5 points? Meron pa bang gustong mag-share? Mag-share? 5 points pag may video, no? Sir, Yes po. Pwede po bang Yung mula sa simula hanggang sa katapusan ay kahit hindi nagpa-participate pero may video, may point din. Mag-video na to, Brad. Pag-apila lagi ko, Brad. Hindi, hindi man natawag pero ay palaging andyan talaga, ay talagang nag-aaral di ba? Hindi mo hindi mo masabing natutulog kasi may video, no? So, may points din yan maya-maya, no? Okay. Pag gwapo, malaki-laking points. No? Kasi, siyempre, pogi. Pag hindi masyadong kapugian, mas doble ang points para makabawi. Pastor, ako na po. Oh, sige. Sige po. Doc, nagbibihis muna ng kuan, Doc, korbata. Ayan. Sulobyo Americana. The number one principle about criticize others. Habang nakikinig, Doc, naglilinis. Ngayon lang ang off Sige, go ahead. Opo, sige po. Si Roel pa, si Roel. Okay, tapos na po ba? Hindi pa po maraming sumisingit. Okay. Sige. Minus yung sumisingit. Paki-mute po pagka hindi kayo nagsasalita para po maintindihan natin yung mga pinapaliwanag ng ating kasama. Maraming salamat po. Wag po kayo magalit, hindi po criticize yan. Yan po ang tamang panuntunan. Because if we criticize others, we judge ourselves. Because kung i-avoid natin ang criticism, mawawala yung judgmental sa loob ng simbahan. Mawawala yung pagpuna. Alalahanin po natin na ang sabi sa Mateo, do not judge or you too will be judged. Ang sabi po sa Lucas, do not judge and you will not be judged. Ibig sabihin po, yung sinasabi niyo ng ating Panginoon, kasama doon yung criticize, condemn, complain. Opo, para ma-avoid natin yon at makita natin ang positive attitude natin para sa kanila, gawin po natin. Do not judge other. Judgmental po kasi ang ang karamihan sa mga nagsisimba sa Seventh-day Adventist. Salamat po. Okay, maraming salamat. So you get 5 points. Dahil yung participation
Sunod natin na tawagin si Sister Jovelyn. Jovelyn Bacala. Sister Jovelyn, mayroon lang pa ako itatanong, 5 points. No? Ang tanong ko po, ganahan ka ba o i-criticize ka? Dili gyudok. Ha? Di ba mo nang imong gusto na i-criticize ka? Dili man maayo. Dili ka ganahan. Dili. Sunod na question. Unsa may imong pakiramdam o ikaw i-criticize? Malain, mahiubos. Okay. So, agree ba mo mga kapatid sa sinabi ni Sister Jovelyn? Not agree. Depende po, sir. Not agree, Pastor. Ito po naiintindihan. Ano yung tinda kay Bisaya man do? Opo. Depende man pod. So kanang maingon nga depende, buti ba og sawayon ka, ganahan ka. There are two kinds of criticism. There are two kinds. Na constructive criticism. Constructive and destructive. Okay, constructive criticism is the Malain best. ka, dili. No, because it can help us to grow. Ay, sa joy, kinahira ang answer. Pero ang uban bisag constructive criticism malain gihapon oy. Madutlan gihapon. Ang resulta og maayo pero constructive criticism It depends upon Doc. Maka-hurt gihapon, tama? Mabikil gyapon ka, Dok? Yes, Doc. Pero kung atong huna-unaon nga kadto nakasakit sa ato, dili lang pud nato ibutang sa atong buot. Kay kana Pero ug unsa iyang isulti sa ato, di ato lang pud nga kanang Pwede po suggest Tagalog. Sorry hindi namin naintindihan eh. Ay. Okay. Pwedeng i-Tagalog daw, kapatid. Sino ba yan nagsasalita? The Diyos po, yung nagsasuggest ng Tagalog. Sorry po. Example, pag hindi nila, example, sinabihan ako ng negative, tanggapin ko yan. Kasi yan ang sinabi niya sa akin. Pero hindi man ako ma-affected kung ano man ang sinasabi nila sa akin. Kaya kung ano yun? Basta sa akin lang tanggapin ko kung ano ang sinasabi nila. Hindi man ako magalit. Hindi man ako mag-backslide kasi backslide ako noon eh. Hindi na pwede mag-backslide ulit. Okay. Pwede sino yung magsabi? Bigyan natin ng 5 points. Pwede mag-answer. Si Amy Larieta, Doc. Amy yan, si Amy. Oo. Si Amy ay may 5 points. No? Hindi, Doc. Si Jubilin yan kanina. Mag-answer ako. Sino pa yung magsalita? Si Ma'am Jubilin kanina. Si Ma'am Jubilin po Si kanina. Ma'am Jubilin. Pwede mag-answer pa ako, Doc. Okay, si Ma'am Amy na naman. Pwede rin po mag-follow up. Ma'am Amy. Okay. The popular number 1 is don't criticize, condemn, or complain. In interacting other people, we should to avoid criticism and complaints so that it maintains a positive atmosphere between you and the people that you interact. So in communicating other people, we should to bear in mind that
hindi pwede na mag-criticize tayo even though it is positive or a negative. Basta it will should be avoided. And much more in complaints in the people that we interact. Yun lang po, Doc. Okay, so yung pag-complain, okay naman yung pag-complain. Yung complain na sinasabi rito, yung habit na ba, sa kuan complain, sige lang complain na habit na ba niya ang pag-complain? No? Sa kuan, complain na gyapon. Okay. Sorry, mayroon pala tayong mga Tagalog dyan. Okay. So, it's better not to criticize, to avoid criticism, to avoid condemnation. No? Ito po yung number 1 na principle. Para ma-establish mo ang positive atmosphere. Pwede mag-question, Doc? Na? Pwede po mag-question? Brother Wilfredo, questionin ka raw. Kasi, di ba sabi po, ang kaibigan nagsasabi ng totoo at ang katotohanan madalas masakit pakinggan. Paano po ba paano ka sasaway sa mga kapatid kung hindi mo sila i-criticize? Hindi mo naman sila ginajudge, pero sasawayin sila. Kahit naman siguro po gaano kaganda yung pagkakasabi pagka sinasaway, maraming ma-pride lalo na sa mga officers, niisip nila nagmamagaling ka, na-offend sila. Paano po ba ang gagawin doon? Hindi na lang kikibo kahit nakikita mo yung mali, tatahimik ka na lang o kaya laging maganda sasabihin mo para hindi ka maka-offend ng tao? Ako sasagot. Brother Wilfredo, yung pong tanong daw para sa iyo. Okay. Maraming salamat po, Doc. Alam niyo yung criticism kasi dalawang klase nga sabi ni Sister Joy. Ano po? Kung kaya mong ipaliwanag sa iyong kaibigan na mabaho ang kanyang kilikili, amoy, ipaliwanag po niyo in good term. Sabi nga. Pero kung pagkakamali niya, ay naiisip natin na ito ay labag na sa church policy, ibigay natin sa pastor. Hindi kasi lahat ng kritisismo ay makakabuti sa kapwa. Sa akin po nangyari yan . May kaibigan po ako. 2 years siyang nasa loob ng church pero hindi siya Seventh-day Adventist. Nang dumating ako, galing po sa Mindanao, nakita ko siya. Kinausap ko. Sa aming pag-uusap, nagkaroon kami ng palitan ng kuro-kuro. At the same time po, dumating yung time na doon na siya nabinyagan. Siya ay may amoy. Nakakaiba. Hindi ko man masabi sa kanya na siya ay may amoy nakakaiba. Pero, special. sabihin na lang po natin na ginawan ko po ng paraan. Dumating ang panahon ng palitan ng mga regalo, niregaluhan ko siya ng para sa amoy niya. So, hindi man po yung direktang na kinikriticize ko siya, pero ayon dun sa aking iniregalo sa kanya, iniisip niya na po yun. At the same time, ng bandang huli, sinabi niya sa akin yun. Tama ka nga, kapatid na Willie. So, salamat. So, paalala lang po natin na sa ating pag-criticize, dalawa ang magiging reaction. Pero, nakabubuti o nakakasama. Let us, Holy Spirit, to help us. Let the Holy Spirit help us. Salamat. Yung ibinigay mo sa kapatid, hindi mo ba nasundan 'yon? Hindi ko na po nasundan kasi base sa kanyang sinabi sa akin nung pagtanto niya mga 2 months na po. Sinabi niya sa akin tama ako. So ibig sabihin po
Yung ginawa kong criticize sa kanya by means of pagre-regalo, naunawaan niya. Naunawaan niya. Na yun Ano ang po ba kanyang kayong magregalo mga kapatid? Doc, meron akong Follow idagdag, up ko Doc. po yung tanong ko. Doc? Doc, pwede? Sige po. Yan. Yung pong individual, yan, pwede nating magawa ng magandang paraan. Bigyan ko po kayo ng sample. May nangyari po na panahon ng eleksyon. May isang kapatid na, siyempre, lagi naman ginagawa nila pagka makita nilang active, magaling laging magsalita, laging nangunguna, binoboto nila. Ngayon, itong isang kapatid na to ay binoto nila elder. Eh yung clerk po ay alam niya na hindi yung church member pa doon. Binoto nilang elder. Nag-object yung clerk na hindi yun church member. Ngayon, pinakukuha po yung membership sa Pinanggalingan Church. Ang nangyari po pala, hindi rin siya member doon sa Pinanggalingan Church na siya ay elder. Missing daw po yung kanyang o sa parte ng Bisaya o Mindanao yata ang kanyang membership. Alam niyo po ginawa ng isang district pastor, bininyagan na lang tong elder na to. Then yung family niya, hindi rin po alam kung nasa ng membership, ginawa ding officer. Kaya nga po, nung ino-object na sila dahil second reading, gusto ipatanggap na, nag-object ngayon po yung iba na hindi pa sila actually member. Alam niyo po, sabi, tanggapin na lang daw at to follow na lang daw po yung mga membership nila. Ngayon, doon po nagkaroon ng kaguluhan sa church. Parang lumalabas ngayon, lahat sila pro doon sa ginawa ng nominating committee at galit sila doon sa mga nag-o-object doon sa nagsasabi ng tama. Kaya minsan po, pag nagki-criticize tayo ng sa tama, minsan yung iba hindi naman alam kung anong punot dulo, nakikisali sa nakikigalit. Ang iniisip nila, nagiging panggulo lang itong mga nag-o-object na to. Hindi, minsan po yung prinsipyo ng mga ginagawa sa church, hindi nila alam yung behind the scene. Ang nakikita lang nila yung objection, yung reaction ng mga tao na nag-o-object. Kaya isa yun sa mga naitatanong ko. Kasi, di ba po minsan, doon sa ibang napag-aralan natin na kahit against sa lahat, basta pininindigan mo yung prinsipyo ng Panginoon, dapat po ba maging mabait tayo palagi? Hindi tayo magkikriticize, hindi tayo magsasaway kasi yun ang inaano natin, iniiwasan yung makapanakit ng kalooban ng tao. Pero sa maraming pagkakataon, laging ang totoo, pagka narinig ng mga ma-pride, masakit sa loob, masakit sa tenga, na-o-offend sila. Paano po natin i-a-apply yung ngayong prinsipyo, number one prinsipyo, na huwag kang mag-criticize, huwag mo silang sasabihan ng masakit, lalo na kung in the first place, mali yung ginagawa niya. Meron pa pong isang pagkakataon na minsan, may nag-sermon, hindi pa naman siya pastor noong time na yon. Nung nag-share siya sa Sabbath School lesson, may binanggit siyang example. Binanggit niya mismo yung posisyon ng tao at yung church na pinaglilingkuran. Nag-object kami. Sabi namin, brother, wag kang magbabanggit ng pangalan at saka ng church na gagamitin example. Kasi hindi man siya nakikilala ng mga taga rito. Pag pumunta doon sa lugar niya, hahanapin yung tao na ginamit mong example. Diba? Sabi ko, parang inano mo na kagad na ang pangit ng nitong karakteristik o pagkatao nitong tao na to kasi siya yung pangit na example na ginamit mo sa iyong sinasabi. Kaya yung po bang mga pagkakataon na gayon, yung kumbaga abrupt, yung biglaan, na kailangan mo gamitin yung mga ganong pag-criticize o pagsaway, mali po ba yon? Paano at kailan po natin dapat i-apply yung ating prinsipyo pinag-uusapan ngayon? Thank you po. Okay. Sino po yung gustong sumagot? Ako, Doc. Doc, may dagdag ako, Doc. Doc. Sige po. Sino yan? Noel sa Bandal, Doc. Okay, sa Bandal. Okay. Okay.
Doc, bilang tayo ay isang chaplain, dalhin lang natin yung magandang ugali, yung Christ-like character, kahit anong sitwasyon. I-maintain lang natin yung positive reaction, yung positive atmosphere. Ang atin lang, Doc, win a friend, no? Yung pagbigay natin ng magandang ugali sa pagtingin ng ating mga kaibigan. Yun lang po, Doc. Okay. Okay, 5 points. Ano ba yung gusto magka-points? Opo, Doc. Doc. Yung mga nabigyan ng points, i-record nyo yung points kasi wala akong record. I-record na mo, Doc. Doc. Record. Mapalid yung hangin. I-record job. Sabi nito, hindi naman masama yung tatanggap ako kung kinikriticize ako kasi ayon sa Bible, si Peter nga, sinaway ni Pablo. Kung biblical lang gagamitin natin, magparami tayo ng kaibigan. Sabi sa Psalms ba yun, sa Proverbs, ang nagpaparami ng kaibigan, nagpaparami ng kaaway ba yun? O hindi katalinuhan yung magparami ka ng kaibigan? Agree ako niyan. Doc. Okay. So, wala na. Meron pa po. Pwedeng mag-share, Doc. Isara na natin. Ako, Doc. Sali, Doc. Puno na ako, Doc. Doc, wala pa akong points. Sali, Doc. Sige, yung wala pang points. Singit para points. Basta hindi balik na. Doc. By the way, may dagdag ako. Pero kung ako nagyapo, hello? Silent muna. Sino? Ako po, Doc. Ako po. Si Glenn. Sino yan? Jong Abalayan po. Glenn Lumakto, Doc. Sige, Jong. Sige po. Base po doon sa slides na sinabi don't criticize, condemn, or complain. Mahalaga po ito lalong-lalo na po kapag una pa lang natin na mi-meet yung tao. Ibig sabihin, bagong mga tao, bagong mga mukha pa lang yung nakakasalumuhan natin. Iwasan natin yung mga ganitong mga attitude. However, doon naman sa mga matagal na natin kilala, mga kaibigan, ay maaring magbigay na tayo ng constructive criticism. Pero pagdating po sa mga pakikisalamuha, ay ito po kasi parang criticize, parang negative trait po kasi ito. Kaya mas maganda, mas maiwasan po muna. Yun lang po, Doc. Okay, 5 points. Okay, 5 points. Gusto ba ng 6 points? Okay. Next, yung 6 points. Gusto ng 6 points. Doc, wala pa akong points, Doc. Ako. Roland, Doc. Roland, okay. Roland, go ahead. 6 points. Ako, Doc. Okay. Don't complaining, don't criticism. I choose to focus on positive way to find solution instead of complaining or criticizing others. I believe in lifting others up and offering constructive feedback rather than tearing them down. By maintaining a positive, I can inspire and encourage those around me to do the same. I will strive to lead by example and promote a culture of kindness. So I chose to focus on positive way, sir. Okay, so thank you very much. 6 points. Ako, Doc.
Okay, sinong gusto ng Thank you, 7 sir. points? 7 Seven. points. 7 points ko, Dok. So, Glenn yung lang. medyo, yung Glenn. mauuna, oo, Ako po, Dok. pero yung iba, hintay na lang na umabot na tayo ng 10-20 points. Kasi kanina, 5 points. Sunod, 6 points. Ngayon, Thank you, 7 Doc. points. Doon ako sa 20 points, Doc. Thank you. Pa-increase ng pa-increase eh. Una kayo, una Okay. kayo. Mauna na kayo. Dok, Sino ako, Dok. ano? Glenn, Okay, sige. Glenn. Go ahead, Sister Glenn. Brother Glenn, 7 points lang yan ha. Ang sunod, 8 points. Pwede 10 points, Dok. Ay, 7 pa lang eh. 7 pa lang. Sige. Mag-ano kayo, mag-sapaw-sapaw kayo. Okay. Dok, Okay, bilang isang chaplaincy, don't criticize, don't complain, and don't parang tinatawag na yung criticize, two kinds of criticize, positive and negative. Yung condemn at saka yung complain, yung pinaka the best, Doc, kung nandoon sa based from the Bible, kung best friend mo ang i-complain mo, yung tinatawag na positive. No? Basta best friend. Pero kahit hindi kayo best friend, kahit maganda ang pagka-criticize mo as positive, magalit yan sa'yo. Katulad ni David, na yung best friend niya, nagpunta doon kasi may kasalanan siya. So, okay siya. Then, sa atin din, yung chaplaincy, hindi talaga tayo mag-condemn, mag-counseling. And then, sa complain, hindi tayo mag-complain kasi tayo man ang chaplaincy. Mag-advise, mag-protect, lahat ng gawin natin kasi chaplaincy. Okay. Yun lang. Okay, thank you. 7 points. Sino ang gusto ng 8 points? Thank you, Doc. Tinataasan natin ang ating gantimpala eh. Para hanggang ma-reach natin, makuha natin yung pinakapunto. Taasan natin yung reward. 8 points. Ako, Doc. Para maghintay sa 10 points ha. Ako, Doc. I-close ko na lang Berhin ito. ending po, Doc. No? Berhin ending, Doc. Okay, sige, go ahead. Good afternoon po, Doc. Para po sa akin, it depends upon the situation po. There are people po who can accept criticism po. It depends po sa kanilang maturity. Dito po sa amin po, Doc, sa PNP, parang kinakain na po namin yung criticism, Doc eh. But we take it as positive since part po yun ng growing po namin as a member of the Philippine National Police. So, hindi talaga maiwasan, Doc, lalo na yung mga baguhan pa na pumasok na criticize ka agad ng officers nila, nang lalambot ka agad, o di kaya nadidismaya, gano'n, nadidiscourage. Pero as time goes by, nagiging parang yun po yung way or daan para nagmamature po sila sa trabaho hanggang sa mas nai-improve po yung capabilities po nila. So, we cannot just criticize someone also if yung maturity level niya or yung kakayanan niya is beyond his capability. Kung baga, kinikriticize mo yung bata sa mali niyang ginawa, beyond naman sa capabilities niya, mali din po yun. So it depends po talaga sa situation, tsaka sa approach at kung sino po yung nakikriticize po natin po. Yun po. Okay, very good. 8 points. Mayroon pa bang Thank you, Doc. gusto ng 9 points? Doc, isara ko na po. Doc. 9 points na po. Doc. Wala na.
Noodle So, pa rin. Kami, Dok. Sarap po, na-exhaust Dok. na. Teacher ko Exhausted na. na. Wala nang gustong magka 8 points. Ako po, Dok. Sarap ko ng tuloy. Isara na natin ito. Kasi, Wag muna. kasi Naghihintay po si nagpanikad na si Major Basaron eh. Major Basaron. Hihintay na po. Okay, so hanggang 8 points lang po tayo. Okay, ganito mga ating pinag-aaralan, how to win friends and influence people. So it's about winning friends. Okay? Now, itong number 1 na don't criticize, condemn, or complain. Ang context po nito, public. Meaning to say, pwede ka pong mag-criticize, yung tinatawag niyong constructive, not necessarily to condemn, of course. No? Yung criticism, yung complain, yung condemn, no? Yung condemn, it should be in the context, sa sinabi ni Ellen G. White, calling sin by its right name. So, you don't have to criticize, condemn, and complain in public. Kasi po, ang taong may mga pride, talaga pong ang resulta niyan ay the great controversy. So, dapat steps to Christ po tayo. Hindi po the great controversy. Ano po yon? Follow what the Bible says. Puntahan mo. Personal mo. No? Secret lang. Kayo lang ang bahala sa bawat isa para hindi siya masaktan. Meron mang kunting siguro sakit pero hindi talaga yung sakit na kasi walang ibang nakakaalam eh. Kayo lang dalawa. No? So, huwag mo siyang bigyan ng deodorant sa harap ng maraming tao. No? Okay. So, sekreto lang. Yan po ang approach, kapatid na Maria. No? Sa iyong tanong kung how. No? Ano po first PM na nga lang po eh. Pero siguro nga po, dahil sa reading comprehension, pangit ang pagbabat. Sekreto, tayo pong approach talaga ng Bible, no? In a nice way, Doc. Pag yung in a nice way, sa sunod naman yan ng mga principle, no? Kasi mayroon pang siyam na natitira. So, yun lang po. Thank you very much and God bless you. At sa sunod, yung ibang hindi pa nagka-points, ituloy natin 9 points. 9 points. Thank you, Doc. Start tayo ng 9 points. Thank you, Masaya po ba yung taas yung points? Yes. Hello, Dokre. Ano yung subject? Anong subject nito, Dokre? Minus points. Kasi hindi alam ang subject. Di manggog eh. Nag-usab-usab man na mong kuan, Dok. Si Jubilin Bacala, wala, nalimot, nalibog man po mi, Dok. Leadership po. Ma'am Kalim po ito, Principles of Leadership. Bigyan ng panahon na mag-research kung anong subject to. Personal skills, ma'am. Para hindi mabawasan ng points. Okay. Major Basaron, thank you very much. God bless. Doc, may points kami, Doc. Nag-video kami, Doc. Thank you, Doc. May points yan. Yung mga nagpaka-video. 20 points plus, no? plus 5 points yung may mga video. Kung naka 8 points kayo, may 5 points pa. Amen. Thank you. Major. Wala na. Di na. Late na ang nag-video.